Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga giliw nating tagapakinig. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang buhay ng isang batang mahilig magsinungaling. Si Alon na may 10 taong gulang na bata ay makakagawa ng isang pagkakamali. Muntik mapahamak ang kanyang lolo Magat dahil sa kasalanan yun. Dala ng bugso ng damdamin ay pinalaya siya ng matanda. Dito niya makikilala ang isang bakunawang magbibigay sa kanya ng kakaibang kapangyarihan. Paano niya makukuha ang kakayahang tatapat sa pinuno ng mga aswang? Magtagumpay kaya siyang pigilan ang napipintong pagsalakay ng mga aswang? Ano-ano kaya ang mga bagay na matutuklasan niya? Ano ang mahalagang aral na matutunan ng batang sinungaling? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng batang isinuka ng bakunawa. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isak para sa mas marami pang makapigil-hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Lolo, ano po nangyari? Bakit marami po nagkalat na damit natin sa labas ng bahay? Saka po, ang lagayan po ng damit natin nasa labas din po. Diyos ko! Tinangay ng mga hayop na yun ang natitira kong ipon. Wala silang puso. Paano na? Ano ang gagawin ko? Hindi pa naman sa akin ang lahat ng yun. Bakit naman po nila tayo pagnanakawan, Lolo? Kasalanan mo! Dahil walang yakang bata ka. Pinalaki kita ng maayos. Pero anong ginawa mo? Teka, Lo, hindi ko po kayo maintindihan eh. Bakit po kayo nagagalit sa akin? Ano pong kasalanan ko sa inyo? Tinatanong mo pa. Halika nga rito, bata ka. Mapapatay kita! Lolo, tama na po. Aray-aray, bitiwan niyo po ang tenga ko. Hindi ko po alam kung anong sinasabi niyo, Lolo. Anong hindi mo alam ang sinasabi ko? Kasalanan mo kung bakit tayo pinasok ng magnanakaw, Alon. Dahil ipinagkalat mo sa lahat na marami tayong pera. Ilang beses naman sasabihin sa'yo na masama nagsisinungaling. Halika, doon ka sa labas matutulog. Aray-aray, tama na po, Lo. Nasasaktan na po ako. Lo, madilim na po sa labas. Gabi na po. Natatakot po ako. Huwag niyo po itong gawin sa akin. Natatakot ka ngayon dahil madilim. Pero sa kasalanang ginawa mo sa akin, hindi ka natatakot. Ano pang pambibili ko ng pagkain na ipapakain ko sa'yo? Wala na. Inubos din ang lahat ng perang inipon ko. Nangyari yon nang dahil sa kasinungalingan mong buwisit ka. Patawad po, Lolo. Hindi ko naman po alam na may magtatangka magnakaw po sa bahay natin eh. Hindi ko po talaga sinasadya, Lo. Patawad po. Anong hindi mo sinasadyang lintik ka? Matagal ka nang mahilig magsinungaling. Ugali mo na talaga yan. 3 beses sa isang linggo kung magpatawag ang guro mo sa school dahil sa pagsisinungaling mo. Nakakahiya ka. Pinagsisisiyan kong inalagaan pa kita. Kaya't lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi kita kailangan dito. Lo, kung palalayasin niyo po kung saan po ako pupunta. Kayo lamang po ang pamilya ko. Wala akong pakialam kahit saan ka pa magpunta. Pagod na ako sa'yo. Ayoko na. Hindi na kita mapapatawad. Pinagtiisan ko ugali mo dahil mahal kita. Pero sumusobra ka na. Kaya diyan ka sa labas at kahit kailan, huwag ka nang babalik sa bahay na to. Diyan ka na. Lo, buksan niyo po ang pinto. Nakikiusap po ako. Lo, buksan niyo po to. 5 katok sa pinto ang ginawa ng may 10 taong gulang na batang si Alon habang dala ang kanyang bag dahil galing siya sa school. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata dahil kahit anong paliwanag ang gawin niya ay hindi siya pinapakinggan ng kanyang lolo. Idinikit niya ang kanyang tenga sa pinto ngunit wala na siyang naririnig na kaluskos mula sa loob ng kanilang bahay. Ngayon niya lang nakitang nagalit si Lolo Magat sa kanya dahil aminado naman siya na mali ang kanyang ginawa. Muli siyang sumigaw dahil umaasa siya na katulad ng dati
ay muli siya nitong patatawarin. Ngunit matagal na siyang nakatayo sa labas ng pintuan. Hindi na talaga siya pinagbuksan ng matanda. Lolo, sige na po! Buksan niyo na po ang pinto! Patawarin niyo na po ako, Lo! Hindi ko na po ulitin! Kasabay ng malakas na pagsigaw ni Alon, ang pagguhit din ng kidlat sa kalangitan. Kasunod ng pagdagundong ng kulog sa paligid. Bumuhos ang malakas na ulan. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang matulog sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya kailangang umalis dahil naniniwala siyang patatawarin din siya ni Lolo Magat. Walang kinagis ng mga magulang si Alon. Tanging si Lolo Magat lang ang itinuring niyang pamilya. Iniiwasan din ng matanda na pag-usapan nila ang tungkol sa kanyang mga magulang, lalo na kung ito ay tungkol sa kanyang ina. Kaya sa tuwing dumarana siya ng kalungkutan, ginagawa niyang katatawanan ang mga taong nasa paligid niya. Lahat ay dinadaan niya sa biro upang matakluban ang totoong lungkot sa kanyang puso. Gumagawa siya ng kung ano-anong kalokohan upang mapansin siya ni Lolo Magat, hanggang sa tuluyang nasanay na siya sa madalas niyang pagsisinungaling. Ipinamalita niya sa lahat na marami silang pera, kaya naman pinasok ng magnanakaw ang kanilang bahay at muntik ikapahamak ng matanda. Akala niya sapat ang bagay na yon na magmalaki siya sa iba upang hindi nila makita ang kanyang kakulangan. Gusto niyang isipin ng mga tao sa kanyang paligid na kahit wala siyang kinagis ng mga magulang, ay sagana naman sila sa lahat ng bagay. Minsan ay iniiwasan niyang magsinungaling, ngunit hindi niya napipigilan ang kanyang sarili. May minsan pa na kapag gusto niyang kumain ng magugustuhan niyang pagkain, ay magkukunwari siyang masakit ang tiyan para makalibre siya ng tanghalian. Mas madalas naman na kapag kumakain siya sa kanilang kantina, ay nilalagyan niya ng ipis ang natitira niyang pagkain para hindi na siya pagbayarin. Sa halip, bibigyan pa siya ng pera kapalit ng pananahimik niya. Ngunit ngayon ay alam niyang umabot na sa sukdulan ang galit ng matanda. Napabalikwas ng bangon si Alon nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanilang bahay. Kaya naman, gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Lolo Magat, papapasukin niyo na po ba ako? Imbis na magsalita ang matanda, ay tumapal sa kanyang muka ang dala nitong mga damit. Bumagsak ang mga yon sa sahig. Kitang-kita niya ang mga luha sa mga mata ng matanda at nanginginig ang katawan habang diretsyong nakatingin sa kanyang muka. Katulad ng sinasabi ko, wala ka nang babalikan sa bahay na to. Hindi na kita apo, kaya't makakaalis ka na. Lolo, ganun na po ba kalaki na gawa kong kasalanan para ganituhin niyo po ako? Hindi niyo na po ba ako mapapatawad? Hindi lang isa o 2 beses kitang pinatawad. Tiniis ko ang ugali mo. Pero ngayon, ayoko na. Sawang-sawa na ako. Hindi na kita tatanggapin kahit na ano pa ang gawin mo. Kaya makakaalis ka na. Wala po kayong puso, Lolo. Umuulan po. Talaga bang gagawin niyo to sa akin? Hindi niyo na po ba ako mahal? Yun na nga eh. Masyado kitang mahal. Kaya paulit-ulit na lamang kitang pinapatawad. Pero ang pagmamahal pala, lason kapag sumusobra na. Lolo, wag niyo po akong iwan dito. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap po ako. Hindi na po mauulit. Alon, ubus na ang pagkakataong ibinigay ko sa'yo. Kaya wala na akong magagawa. Tapos na ang pagpapahirap po sa akin, lintik ka. Naalagaan na kita at minahal. Panahon na siguro na sarili ko naman ang mahalin ko. Gusto ko pang humaba ang buhay ko. Kung may hiya pang natitira sa katawan mo, umalis ka na sa pamamahay ko. Sana, ito na ang huli nating pagkikita. Sabay talikod ng matanda sa kanyang harapan. Nang mga sandaling yon, ay hindi na malayan ni Alon na pumatak ang kanyang luha mula sa kanyang mga mata at umagos yon sa tigkabilaan niyang pisngi. Pakiramdam niya ay tinamaan siya
ng libu-libong kutsilyo sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang tuhod. Tila bigla siyang natauhan sa lahat ng nagawa niyang pagkakamali. Kahit malakas ang ulan, ay umalis siya sa kanilang bahay. Dati ay takot na takot siya sa kulog at kidlat. Pero ngayon, tila naglalakad siya sa alapaap. Walang pakiramdam, kundi ang humahagulgul lamang na iyak. Habang ang kanyang suot na damit ay tuluyang nabasa na ng ulan. Wala siyang dinala ni isang gamit. Pati na ang kanyang bag ay iniwan niya rin. Habang pasigok-sigok na umiiyak sa paglalakad, ay hindi na malayan ni Alon na malayo na pala ang kanyang narating. Kasabay ng malakas na ulan, habang hindi niya nakikita ang daan, napansin niyang nasa gitna na siya ng kagubatan. Ang maririnig lamang ay ang mga huni ng palaka at kulisap na kayang tumagal sa malakas na ulan. Patawarin niyo po ako, Lolo. Hindi ko po talaga akalain na mangyayari yun. Hindi ko po sinasadya. Pabulong na saad ni Alon sa kanyang sarili. Inilinga niya ang kanyang paningin sa paligid habang ang kanyang mga mata ay naniningkit dahil sa mapding pagtama ng malakas na ulan sa kanyang muka. Kahit matagal na silang naninirahan sa baryo ng Alimurog, ay ngayon lamang niya narating ang lugar na kinaroroonan niya ngayon. Bigla ang pagsalakay ng takot sa kanyang dibdib nang halos wala siyang makitang tao sa paligid. Kaya nang makita niya ang puno ng anahaw, ay nagpasalamat siya. Pansamantala ay meron siyang masisilungan. Naupo siya sa ugat sa bahaging walang tinik, saka nahiga sa ilalim nun. Hindi niya namalayan kung paano siyang nakatulog, basta't nagising na lamang siya sa malakas na pagsigaw ng isang lalaking humihingi ng tulong. Wala na ang ulan at tahimik na ang buong paligid, kaya naman napatingala siya sa langit dahil kalmado na ang gubat. Subalit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang lalaki na tila ba lumulutang sa ere. Kinusot niya ang kanyang mga mata dahil inakala niyang baka namamalikmata lamang siya. Ngunit bigla siyang napatago sa ilalim ng puno nang makita ang isang kakaibang nilalang. Unti-unti nitong nilulunok ang lalaking sumisigaw habang lumilipad ito sa impapawid. Dala ng takot ay mabilis siyang tumakbo papalayo sa nilalang. Diyos ko, tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po ako, Panginoon! Halos hindi lumapat ang mga paa ni Alon sa lupa dahil sa labis na takot. Nawala ang kanyang pagod at napalitan ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Maya-maya pa ay bigla siyang napatigil sa pagtakbo. Tumambad sa kanyang paningin ang kinatatakutang dagat sa kanilang lugar. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. At manasanang magtatago sa halaman si Alon nang magkaharap sila ng nilalang na nakita niya kanina. Isa itong higanting serpente o dragon na may bibig na kasinlaki ng lawa. May pulang dila, balbas, hasang at malaki ang mga mata na tila kasinlaki ng buwan. Higit na mas nakakatakot ang mga kuko at kaliskis nitong kulay asul na kumikislap sa liwanag ng buwan. Mas lalo pa itong lumapit at ngumisi habang titig na titig sa kanyang muka. Bumalot ang kilabot sa buo niyang katawan at nanginig ang kanyang tuhod na hindi makapagsalita. Lalo na, bigla niyang narinig ang boses ng halimaw habang ang katawan nito ay panayang pag-alon sa ere. Naaamoy ko sa iyo ang kasinungalingan. Alam kong nakita mo ang paglunok ko sa lalaki kanina. Ganon din ang mangyayari sa batang katulad mo. Kahit hindi ka magsalita, alam kong saksakan ka na sinungaling bata. Totoo ba ang sinasabi ko? Hindi po! Hindi po ako sinungaling! Nagsisinungaling ka na naman. Tama ako sa mga sinabi ko. Hindi ko akalain na kahit mamamatay ka na, ay nakukuha mo pa rin na magsinungaling. Nakita mo ba kung ano ang ginawa ko sa lalaki kanina? Ganon din ang gagawin ko sa'yo. Wag po! Wala po ako nakita! Nakikiusap po ako!
Huwag niyo po akong papatayin! Ngayon pa lang ay 2 beses ka nang nagsinungaling. Alam mo bang ang pagsisinungaling ay maaari kang makapatay na tao, sumira ng buhay at magtulak sa kapwa ng kapamakan. Minsan na akong naging sakit, subalit ako'y natauhan. Muntik akong mapahamak ng dahil sa ginawa kong paghangad ng higit na kapangyarihan. Kaya sinasabi nilang ako raw ang dahilan ng eklipse. Kilala mo na ba ako, ha bata? Hindi po. Hindi po kita kilala. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong sasaktan. Ang dahilan kung bakit wala pang nakakakita sa itsura ko ay dahil walang nakakaligtas sa akin. Pinapatay ko rin ang batang mahilig magsinungaling. Masaya kung madadagdagan ang pagkain ko. Ako nga pala, si Bakunawa, tagahatol sa mga batang sinungaling. Huwag po. Patawarin niyo po ako. Hindi na po ako uulit. Hindi na po ako magsisinungaling. Parang awa niyo na po. Patawarin niyo po ako. Talagang hindi ka na makakaulit, bata. Dahil lulukin kita ng buhay, katulad ng ginagawa ko sa buwan niyo. Alam mo ba ang alamat tungkol sa akin? Na dating meron kayong 7 buwan, subalit ang ginawa ko ay nilulok ko ang 6. Kaya naman, ikaw naman ang lulunukin ko nang mabawasan ang mga batang sinungaling sa baryong ito. Huwag. Huwag po. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo po ako papatayin. Umagos ang masaganang luha sa mga mata ni Alon. Pakiramdam niya ay para na siyang hinahatulan sa harap ng maraming tao. Takot na takot siyang tumingin sa nagbabagang apoy na mga mata ni Bakunawa. Hindi siya naniniwala noon sa mga kwento ng matatanda tungkol kay Bakunawa. Ngunit nang makita niya ang itsura nito, ay masasabi niyang hindi na niya gugustuhin makita ang anyo nito. Hindi na nakagalaw si Alon. Nang biglang dumilim ang kanyang paligid, naramdaman niya ang pagtama ng matalim na pangil ng Bakunawa sa kanyang payat na katawan. Nilunok na pala siya nito ng buo at naaamoy niya ang malansang singaw mula sa kinain nito. Wala siyang tigil sa pagsigaw sa loob ng katawan nito habang nakatungtong siya sa dila nito. Nagmamakaawa siyang umiiyak habang nakatukod ang kanyang 2 kamay sa ngalangalan nito. Palibasa ay maliit ang kanyang katawan, kaya nang nasa loob na siya ng bibig nito, ay malaya pa rin siyang nakakagalaw. Bagamat kinakapos siya ng paghinga, ay mas pinili niyang sumigaw ng malakas na malakas. Tila nabingi siya sa sarili niyang boses habang nagmamakaawang pakawalan siya ng nilalang. Parang awa mo na. Isa pang pagkakataon. Hindi pa ako nakakahingi ng tawad kay lolo ko. Nakikiusap ako sa'yo, Bakunawa. Bumagsak sa malambot na dila nito si Alon at kasunod ang pagragasa ng malapot na likido mula sa malaking lalamunan nito. Nang maintindihan ni Alon ang nangyayari, ay bigla siyang napasigaw. Nang itulak siya ng malakas na agos ng tubig mula sa tiyan ni Bakunawa. Kasama ang katawan ni Alon, bumagsak siya sa damuhan at nakainom ng konting likido mula sa suka ni Bakunawa. Hindi niya matiis ang mapait na lasa nito at naisuka niya rin palabas. Nangihinang napahandusay sa malapot na likido ang bata bago nagsalita si Bakunawa. Paanong nangyari yun? Bakit naramdaman ko ang nakakasukal lasa ng iyong katawan? Siguro ay humawak ka sa katawan ng puno ng anahaw. Kontra sa amin ang amoy nila. Tama ba? O di kaya ay may dahilan kung bakit hindi ka tinanggap ng aking sikmura? Parang awa niyo na po, Bakunawa. Bigyan niyo pa po ako ng isang pang pagkakataon upang may tama po ang pagkakamaling nagawa ko. Isang pagkakataon lang po ang hinihingi ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Kung ganon, bukal sa loob mo ang paghingi ng tawad. Ngunit nakikita kong
mahihirapan na silang maniwala sa iyo dahil palagi kang nagsisinungaling. Ang totoo ay isang ilusyon lamang ang nakita mo habang nilulunok ko ang lalaki kanina. Dahil gusto kong maunawaan mo na ang pagsisinungaling ay hindi mabuting ugali ng isang tao, kahit ng isang batang katulad mo. Bilang kapalit sa pagkakataong ibinibigay ko sa iyo, magkakaroon ka ng kakaibang kapangyarihan na kayang magbigay sa iyo ng kakayaang maging mabilis, malakas at mataas na pagtalon na parang lumulutang sa hangin. Tataglayin mo ang kapangyarihan ng apoy at tubig. Magiging isa ka ng makapangyarihang batang tagapangalaga ng aking bertud. Ngunit sa isang kondisyon, kailangan mong mabago at maibalik ang tingin ng mga tao sa iyo. Dahil sa oras na mabigo ka, mamamatay ka sa kamay ng masasamang elementong makakatalo sa iyo, kasama ng lahat ng mga taong nakatira sa baryong ito. Opo. Maraming salamat po sa pagtitiwala at pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Huwag kang magpasalamat sa akin dahil ang lahat ng nangyari sa iyo ngayon ay bunga ng mali mong gawain. Kaya bilang kapalit, gumawa ka ng kabutihan. Pigilan mo ang nalalapit na pagsalakay ng itim na bakunawa. Teka, akala ko po, nag-iisa lang po kayong bakunawa. Katulad ng mga tao, may dalawa rin kaming uri ng nilalang. Ang itim na bakunawa ay lumalabas kapag merong lunar eclipse. Mapanganib kapag siya ang nagpapakita dahil lumalabas din ang masasamang elementong nilalang ng kadiliman. Kapag solar eclipse naman ay ako ang namamahala. Ako rin ang pumipigil sa mga katulad nila. Kaya bilang pagpapalaganap ng katahimikan sa lugar na ito, kailangan malipol ang kanyang mga alagad. Kung ganun po, magkakaroon po ako ng isang misyon? Oo, bilang kaparusahan sa mga ginawa mong kasalanan, tandaan mo, walang maaaring makaalam sa iyong misyon. Kung hindi, makakaramdam ka ng pananakit ng ulo at bigla ako magpapakita sa iyo. Sa bawat paggawa mo naman ng kabutihan, madadagdagan ang taglay mong kapangyarihan. Sa bawat mali na maitatama mo, ay mas lalo ka namang magkakaroon ng pagkakataong makalaya. Huwag mong tatakasan ang misyon dahil may bisa ang ating kasunduan sa oras na niloko mo ko. Pangako po, gagawin ko po ang lahat para magawa ko po ang misyon. Mula sa damuhan na kinauupuan ni Alon, ang lahat ng likidong kumalat sa lupa ay naipon hanggang sa maging isang bolang kristal na may kulay asul na liwanag. Lumutang yun sa ere at biglang lumipad papalapit sa kanyang noo. Biglang nawala ang malakas na liwanag at nagkaroon ng kulay ang kanyang mga mata. Naging kulay asul ang kanyang paningin at nakikita niya ang mga insektong lumilipad sa paligid. Paalam, aking bagong tagapangalaga. Babalik na muna ako sa aking tahanan. Kapag kailangan mo ng tulong, ilagay mo lang ang kanang kamay mo sa iyong dibdib at magpapakita ako sa iyo. Mag-iingat ka, Alon. Isang mabilis na pag-ikot sa ere ang ginawa nito at lumubog sa tubig ng dagat. Nang maglaho ang bakunawa sa harapan ni Alon, ay mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Ngunit pagdating niya sa gitna ng kagubatan, ay bigla niyang nakita ang mga nilalang na may nakakatakot na itsura. Isang aswang na una nang sinabi ni Bakunawa na pipigil sa kanyang pamamalagi sa baryo. Palagi na siyang makakakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao dahil sa kanyang kulay asul na mga mata. Umaangil ang mga ito habang nilalantakan ang wala ng buhay na katawan ng isang lalaking may buhat na kahoy. Nag-aagawan ng mga ito sa paglapa sa katawan ng biktima. Pagkatapos nitong maubos ang laman loob ng lalaki, ay biglang natigilan ng mga ito at humarap sa kanya. Dito niya napansin na papalapit sa kanyang kinaroroonan ang mga nilalang. 5 nilalang ang nakikita niyang unti-unting lumalapit sa kanya.
habang ang naaagnas na balat ay nakalaylay sa katawan na parang tela. Ang tiyan naman ay wakwak, habang ang nag-iisang bituka ay kitang-kita sa loob dahil sa butas-butas na katawan ng mga ito. Napaatras ng hakbang si Alon dahil sa nakakatakot na anyo ng mga nilalang. Wag! Huwag kayong lalapit! Huwag kayong lalapit! Biglang nakalimutan ni Alon ang kanyang taglay na kapangyarihan dahil sa takot at labis na pagkagulat sa tinutukoy na nilalang ni Bakunawa. Natigilan siya nang sabay-sabay na sumugod sa kanyang mga ito. Ngunit ang kanyang kamay ay biglang nagkaroon ng kulay asul na liwanag. Sa biglang pagkumpas ng kanyang kamay sa hangin, ay bigla niyang napansin na may malatubig na sumaboy sa katawan ng mga aswang. Parang binuhusan ng asido ang mga nilalang habang hindi malaman ang gagawin. Namimilog ang mga mata ni Alon. Halos nanginginig ang kanyang tuhod. Unti-unting humakbang ang mga ito papalapit sa kanyang kinaroroonan. Umalingaw-ngaw ang pag-angil sa gitna ng kakawyan. Dahilan para ang mga natutulog na mga ibong panggabi ay biglang nagliparan sa impapawid. May pagkakataon na sana para tumakas, ngunit hindi niya yun ginawa. Dahil kung hindi niya mapapatay ang mga aswang, ay baka may iba pang tao na mabibiktima ang mga ito. Dahil magkakasabay na umatake ang tatlong nilalang, ay hindi niya nagawang maiwasan ang pagtama ng kuko nito sa kanyang katawan. Nanginginig ang bibig ng nilalang nang sumubsob ito sa kanyang balikat. Ngunit ang nagliliwanag niyang kamay ay isinuntok niya sa muka ng kalaban. Bumagsak ito ng pasadsad sa lupa at nagkikikisay na bumumula ang bibig hanggang sa tuluyang masunog. Dala ng matinding takot ng dalawang natitirang aswang ay kumaripas ang mga ito ng takbo, papalayo sa kanyang kinaroroonan. Ngunit bigla niyang naramdaman ang pag-angat ng kanyang paa sa lupa at ang mataas niyang pagtalon ay nagmistulang lumulutang sa hangin. Pagbagsak niya sa tapat ng mga ito ay bigla na lamang itong sumugod habang umaangil. Bawat pagwasiwas sa ere ng mahahaba nitong mga kuko ay mabilis niyang naiiwasan. Isang naglalagablab na kamao ang tumama sa katawan ng mga ito. Tila mga papel na unti-unting nasusunog nang bumagsak ang mga ito sa lupa. Diyos ko, kung sa mga halimaw na to ay nararamdaman ko na ang takot, paano pa kaya sa pagharap ko sa itim na Bakunawa? Patawarin niyo po ako. Sisikapin ko po na magtagumpay sa misyong ibinigay niyo sa akin. Bakunawa! Pabulong na saad ni Alon sa kanyang sarili, saka naglakad pabalik sa bahay ng kanyang lolo Magat. Pagdating niya sa tapat ng kanilang bahay, ay nakasarado pa rin ang pintuan at ang kanyang mga damit ay nakakalat pa rin sa saig. Hindi siya aalis sa tabi ng matanda at kung kinakailangang suyuin niya ito ay gagawin niya. Ngunit nang makita niya ang isang babaeng nakasilip sa labas ng kanilang bakuran, dali-dali siyang nagtago sa likod ng puno at pinagmasdan ng babaeng tila kanina pa nakamasid. Madalas niyang nakikita ang babae na nakatayo sa labas ng kanilang bahay, kung minsan naman ay sa kantina ng kanilang eskwelahan, at ngayon naman ay muli niya itong nakita. Nakatalukbong ng tela sa ganung oras ng gabi. Bigla siyang kinabahan dahil naisip niyang baka isa ito sa mga nilalang na kailangan niyang patayin at nagpapanggap lang na tao kapag gustong lumapit sa kanilang bibiktimahin. Maya-maya pa ay humakbang na ito paalis sa tapat ng kanilang bahay nang bigla niya itong hinarangan sa daan. Umangat ito ng muka at bumakas ang pag-aalala sa anyo nito. Sino ka? Bakit po nasa tapat kayo ng bakuran namin? Siguro ikaw po yung nagnakaw ng pera namin, oh. O di kaya isa kang aswang. Nagkakamali ka, Alon. Napadaan lamang ako sa bahay nyo. Ikaw, bakit nasa labas ka pa? Hindi ba't gabi na? Huwag niyo pong ilayo ang usapan natin. Saka, paano niyo po ako nakilala? Dahil marami akong naririnig tungkol sa'yo. Tinatanong kita. Sino po kayo at anong kailangan nyo? Hindi po ako naniniwalang napadaan lamang kayo. Kanina ko pa po kayo tinitignan.
Pero yun talaga ang totoo. Ako nga pala si Mara. May gusto lamang akong itanong kay Tatay Magat tungkol sa bahay nyo. Ano po ang tungkol sa bahay namin? Ibinebenta na po ba niya sa inyo? Pero palagi ko rin kayong nakikitang nakatambay sa eskwelahan namin. Ah, yun ba? Doon kasi nag-aaral ang anak ko. Sa kayong kantina ay sa akin. Ako nagmamay-ari nun. Ay, ganun po ba? Pasensya na po. Akala ko po kasi aswang kayong nagpapanggap na tao eh. Aswang? Nako, hindi totoo ang aswang. Totoo po. Sa katunayan po nakita ko po habang pauwi ako rito. Kayo po, hindi po kayo dapat lumalabas ng bahay lalo na po kung gabi. Mapanganib po. Pwede naman po ninyong kausapin si Lolo bukas ng umaga eh. Wala kasing pagkakataon. Ikaw rin naman ah. Bakit nasa labas ka pa rin ng bahay nyo? Teka, bakit parang basa yata ang suot mong damit? Nagpaulan ka ba? Hindi po. Pinalayas po kasi ako ni Lolo eh. Teka, hindi naman po yun ang pinag-uusapan natin eh. Yung tungkol po sa aswang ang sinasabi ko. Pagbabagong usapan nila ng babae, tila gusto ni Alon na maniwala sa kanya si Aling Mara. Ngunit imbis na maniwala ay tila lumikot ang mga mata nito at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Bakas din na matinding pag-aalala sa mukha nito habang nanginginig ang mga kamay. Bakit po? Alam niyo rin po ba ang tungkol sa aswang? Hindi totoo ang aswang. Sige na, hindi na ako magtatagal. Kailangan ko nang umalis. Magpalit ka na kagad ng damit at palipasin mo ang galit ng lolo mo para hindi ka na niya palayasin. Napapakamot na lamang sa ulo si Alon nang mahabol niya ng tingin ang nagmamadaling babae. Halos magpaekis-ekis ang paa nito sa daan dahil sa pagmamadali. Napansin din niya na parang bigla itong umiwas nang sabihin niyang may aswang. Natakot niya siguro ang babae kahit sinasabi nitong hindi totoo ang aswang. Iiling-iling na lamang na pumasok siya sa bakuran ng kanilang bahay at nahiga sa sahig ng balkonay. Hindi siya nagpalit ng damit dahil agad na siyang nakatulog. Kaya naman kinabukasan ay narinig niya ang paglangit-ngit ng sahig kasunod ang yabag ng paa ni Lolo Magat. Napabalikwas siya ng bangon. Naramdaman niya na parang mabigat ang kanyang pakiramdam. Kinapa niya ang kanyang ulo. Nahawakan niya ang nakatapal na dahon ng Maria o Artemisa. May benda yon ng panyo. Halatang may nag-alaga sa kanya kagabi. Sinulyapan niya si Lolo Magat. Walang imik ang matanda habang nakaupo ito sa upuan ng balkonay at nakatalikod sa kanya. Sa tabi nito ay merong isang tasang kape. Nilapitan niya ito at nagsalita. Sabi ko na nga po at hindi niyo po ako matitiis, Lolo eh. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay uminom ng isang lagok ng kape sa baso nito. Alam ko pong mahirap po akong patawarin dahil paulit-ulit po akong nagkakamali at nagsisinungaling sa inyo. Pero Lo, bukal po sa loob ko ang paghingi ng tawad sa inyo kagabi. Lo, kagabi po, nakakita po ako ng isang bakunawa. Akala ko po katapusan ko na nang lunukin ako ng nilalang na yon. Pero bigla po niya akong isinuka. Binigyan niya po ako ng isa pang pagkakataon para itama po na gawa kong pagkakamali. Nagulat si Alon sa biglang pagtayo ni Lolo Magat. Sinalubong ni Alon ng tingin ang nakakatakot na mata ng matanda. Bakas sa mukha nito ang tinitimping galit. Kaya naman napaatras siya dahil sa pag-aalala. Lo, nagsasabi po ako ng totoo. Huwag niyo naman po akong tignan ng ganyan. Ginamot kita kagabi dahil nagsasalita ka ng tulog at mataas ang lagnat. Hindi kita matiis, kaya paulit-ulit ka nagsisinungaling. Nagagalit ako sa sarili ko dahil kahit na anong gawin ko, hindi kita matiis. Tapos ngayon nagsisimula ka na naman na magsinungaling. Lo, totoo po ang sinasabi ko. Sinabi po ng bakunawa na malapit na pong bumalik ang kampo ng kadiliman at papaslangin po tayong lahat. Tumigil ka! Matagal nang walang bakunawa sa lugar na to. Gagawa ka na naman ng kwento para pag-usapan ka na naman ng mga tao.
Hindi niyo po ba napansin na basa po ang damit ko kagabi dahil nanggaling po ako sa kakawian? Kitang-kita ko po ang mga nilalang na pumatay sa lalaking may dala ng kahoy na panggatong. Ang mga aswang po na may naaagnas na katawan, sila po ang nakita kong pumatay sa lalaki. Paano pa ako maniniwala sa'yo? Matagal nang tapos ang kwento tungkol sa mga aswang na amalanhig. May lagnat ka kagabi at hindi mo naramdaman lumabas ka ng bahay. Itigil mo na to. Ang nakita mo kagabi ay ilusyon mo lang. Nagdideliryo ka dahil sa taas ng lagnat mo. Kasalanan ko po kung bakit hindi niyo ako pinaniniwalaan. Pero totoo po, totoong may aswang na amalanhig. Mabuti naman at alam mo kung ano ang kasalanan mo. Ang tungkol sa kapangyarihang ibinigay ng bakunawa sa isang tao. Aba, ang may karapatan lamang nun ay ang mabubuting bata. Hindi katulad mo na ubod ng sinungaling. Nangyari po yun dahil bukal po sa loob kong paghingi ng tawad. Binigyan po ko ni Bakunawa ng pagkakataon para mabuhay at itama po ang nagawa kong pagkakamali. Biglang naalala ni Alon ang tungkol kay Aling Mara. Alam niyang nagsisinungaling din sa kanya ang matanda. Kaya kailangan niyang gawin yon para mapaniwala niya si Lolo Magat na totoo ang mga sinasabi niya. Ay lo, kagabi po nakita ko po si Aling Mara. Malinaw ko po nakita ang mukha ng babae nagpunta rito habang nakatingin po sa pintuan ng bahay natin. Balak daw po niya kayong kausapin tungkol po sa bahay. At siya po ang makakapagpatunay na nasa labas ako ng mga oras na yon. Kaya po ako nilagnat dahil nabasa po ako ng ulan. Kayo rin naman po, Lolo eh. Nagsisinungaling din po kayo sa akin. Biglang hindi nakapagsalita ang matanda at naupo sa upuang kahoy. Inubos nito ng tuluyan ng kape sa baso at tumingin sa ibang direksyon. Bakit hindi po kayo makapagsalita? Totoo bang balak nyo nang ibenta ang bahay natin? Bakit naman po ninyo gagawin yun? Dahil sa'yo, iniiwas kita sa mga tao dahil sa pagiging sinungaling mo. Nasasaktan ako dahil hindi kita pinalaki ng ganyan. Lolo, patawarin niyo po ako. Sa sasabihin ko, lahat naman po tayo nagsisinungaling eh. Bata lang po ako at ang pagkakamali ko ay tinatanggap ko dahil totoo po na nagsisisi na ako. Pero kayo, ni minsan po, wala po kayong sinasagot sa mga tanong ko. Kung pwede po, kahit sa mga magulang ko na lang, sabihin niyo po kung nasan sila at bakit wala man lang akong alam tungkol sa kanila. Hindi po ba't kasinungalingan din ang tawag doon? May gusto ka bang palabasin? Sinasabi mo bang wala akong karapatang magalit sa'yo dahil isa rin akong sinungaling? Ganun ba? Bago po ako nagsalita, humingi po ako ng tawad sa inyo, Lolo. Dahil ang gusto ko, paniwalaan niyo po ang sinasabi ko. Kailangan natin maganda sa pagsalakay ng kampo ng itim na Bakunawa. Itigil mo na to, Alon. Wala kang patunay na totoo ang sinasabi mo. Lolo, makinig po kayo sa akin, kahit ngayon lang po. Mahirap talagang paniwalaan ang sinasabi mo, Apo. Dahil wala pang nakakakita sa Bakunawa. Bahagi lamang siya ng kwento ng matatanda. Ngunit wala pang nakakakita sa totoo niyang itsura. Pero ako po, Lo, nakita ko po ang anyo niya at nakausap ko po ang Bakunawa. Akala ko po talaga nung katapusan ko na. Nung nilunok niya po ako, agad din niya po akong sinuka. Naipon po ang likidong lumabas sa kanyang bibig at pumasok po yun sa noo ko. Naririnig mo ba ang sinasabi mo sa akin, ha, Apo? Apo? Tinawag niyo po akong Apo. Hindi na po ba kayo galit sa akin? Hindi yun ang pinag-uusapan natin dito, kundi ang mga salitang lumalabas sa bibig mo, Alon. Kahit na sino makarinig sa mga sinasabi mo, walang maniniwala sa'yo. Yun na nga po ang mission ko, Lolo eh. Ang baguhin po ang tingin ng mga tao sa akin at maging tagapagligtas ng baryong to sa bawat kabutihang... Hindi na naituloy ni Alon ang kanyang mga sasabihin sa matanda nang biglang sumakit ang kanyang ulo. Kaya't nadakot niya ito at napasigaw ng malakas, kasunod ng isang tinig na naririnig niya sa kanyang isip. Anong ginagawa mo? Hindi mo maaaring ipagsabi sa kanila ang tungkol sa misyon mo dahil sasakit ang ulo mo hanggang sa mawalang ka ng malay. Opo, hindi na po ako magsasalita.
Diyos ko, ano nangyayari sa iyo, apo ko? Lolo, ang sakit po ng ulo ko. Kasabay ng paglaho ng tinig ni Bakunawa sa kanyang isip, ay saka naman siya nakahinga ng maluwag. Hindi na siya nagsalita at iniwasang magsabi ng tungkol sa kanyang misyon. Habol ang hininga na napasandal siya ng upo sa dingding ng balkonahe. Maya-maya pa ay hindi na nagtanong ang matanda at pabuntong hininga na pinalipat siya ng higa sa loob ng kanyang kwarto. Saka lamang din napansin ni Alon na nagbago na ang suot niyang damit. Hindi niya namalayan na binihisan siya ng matanda kagabi. Tumayo siya at pumasok sa kanyang silid. Naupo siya sa gilid ng kanyang katre. Bigla niyang naisip na kausapin si Bakunawa. Inilagay niya ang kanang kamay sa kanyang dibdib. Maya-maya pa ay biglang nagpakita sa kanya ang malausok na muka ng Bakunawa. Ano po bang kailangan kong gawin, Bakunawa? Nahihirapan po ako mapaniwala si Lolo. Katulad ng sinabi ko, ang misyon mo ay hindi magiging madali. Labag sa parusa ang sabihin sa kanila ang tungkol sa misyon. Kaya pinigilan kita kanina. Ang mga aswang na makakalaban mo, magsisimula na silang manggulo sa baryo nyo. At mas hahaba ang oras ng gabi kaysa sa umaga na hindi naman mahahalata ng mga tao. Ngunit isa yung pagsisimula ng banta sa buhay ng mga taong nakatira sa baryo ito. Tungkulin mo na pangalagaan ang lahat ng mga tao rito. Mabilis na naglaho si Bakunawa, kasabay naman ng pagpasok ng matanda sa loob ng kanyang kwarto. Dala ang isang basong tubig at biogesic para sa kanya. Maalaga si Lolo Magat, lalo na kapag may sakit siya. Kaya sobra siya nasaktan nang magalit ito sa kanya. Oh, heto. Uminom ka muna ng gamot para mawala ka agad ang lagnat mo. Ano bang ginawa mo at nagkasakit ka? Naulanan po kasi ako kagabi, Lolo. Sana naman po maniwala kayo. Totoo po nakita kong aswang kagabi, Lo. May amalanhig po sa baryo natin. Gusto ko man paniwalaan ang sinasabi mo. Ngunit hindi ko magawa. Palagi kang nagsisinungaling. At hindi ko alam kung nagsasabi ka ba ng totoo. Gusto niyo po bang ilarawan ko pa po sa inyo ang kanilang mga itsura? Naagnas po ang kanilang katawan at butas-butas po ang kanilang laman na tila ba mga patay na muling nabuhay. Ang kanilang mga balat po ay nakalaylay na akala ko po ay damit nila. Mabaho po ang singaw ng kanilang katawan na tila nabubulok po. Ang lalaki po na pinatay nila kagabi ay pinagtulungan po nilang kainin. At sa ikadalawang araw ay mabubuhay ulit siya para maging isa ng amalanhig na ipapasa nila ang pagiging aswang sa kanilang biktima sa oras na makagat nila ito at malawayan. Para mapatay ang amalanhig ay kailangan silang sunugin. Takot din sila sa tubig kahit sa tubig ng ulan. Kaya ang dapat sa kanila ay patayin ng kapangyarihang apoy at tubig. Kung ganun po naniniwala na po kayo sa akin, Lolo. Alam kong nakuha mo lang ang sinasabi mong paglalarawan sa anyo ng aswang. Ay dahil madalas kang nakikinig ng kwento ko. Maniniwala lamang ako kapag ako mismo ang nakakita. Kaya sige na, inumin mo na lang muna ang gamot mo. At huwag muna natin pag-usapan ang tungkol sa mga aswang na amalanig. Kailangan ko pagtapusin ang mga bilao ko para may maibenta ako mamaya. Tao po. Tao po. Nagkatinginan ang dalawang maglolo nang marinig nila ang boses ng isang babae. Nagmumulayon sa labas ng kanilang bahay. Ako na ang lalabas po. Magpahinga ka na muna dyan. At ako na lang ang haharap sa kanya. Kaboses po niya yung babaeng bumisita rito kagabi, Lo. Ibibenta na po ba niyo ang bahay natin? Basta ako nang bahala rito. Huwag kang lalabas ng kwarto mo. Sige na, lalabas na ako. Hindi na nagsalita si Alon nang mabilis na lumabas ang kanyang lolo. Nang lumapat ang pinto sa pagsara, saka naman niya itinuloy ang pag-inom sa gamot. Mula sa kanyang kinaroroonan ay dinig naman niya ang pag-uusap ni Lolo Magat at Aling Mara. Anong ginagawa mo rito, Mara? Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag mo kong pupuntahan dito sa bahay? Gusto ko lang naman pong kumustahin ang bahay
Balita ko po, ninakaw ang pera nyo. Tumigil ka. Sige na, makakaalis ka na. Kung sinasabi mong bibili ng bahay na to, nagkakamali ka. Hindi ko to ibinibenta. Hindi po ba talaga kayo marunong makinig? Umalis na po kayo rito dahil binili ko na ang bahay na to. Lumipat kayo ng bahay nyo. Doon kayo sa malayong lugar. Basta wag po dito. Hindi mo ako madidiktahan. Akin ang bahay na to. At wala kang karapatang palayasin kami dito ng apo ko. Kaya makakaalis ka na. Kung hindi, mapipilitan akong lumapit sa asawa mong si Biner. Pumagitna ang katahimikan sa pagitan ng dalawang taong nagtatalo sa labas ng kanyang silid. Alam ni Lolo Magat na maririnig niya ang usapan ng mga ito, kaya sinadya nitong iparinig sa kanya na ayaw nitong ibenta ang bahay. Nagtataka lamang siya sa kanyang narinig dahil ayon kay Aling Mara ay pag-aari nito ang bahay na tinutuluyan nila. Bakit kaya nasabi ng babae niya na binili niya na ang bahay namin? Hindi kaya matagal nang naibenta ni Lolo Magat ang bahay na to? Diyos ko, wag naman sana. Nagulat na lamang si Alon nang marinig ang sinabi ni Aling Mara na may himig ng pagbabanta. Kung hindi kayo makikinig sa sinasabi ko, mapipilitan po akong paalisin kayo ng sapilitan sa bahay ko. Sige, gawin mo. Tutal diyan ka naman magaling. Basta't hindi ako aalis sa bahay na to. Kaya kung wala ka ng ibang sasabihin, makakaalis ka na. At hindi na ako makikipag-usap sa'yo kahit na kailan. Mabuti pa nga. Hintayin na lamang po ninyo kung ano ang gagawin ko. Napakasama mo. Wala kang puso. Hindi ako magtataka kung bakit miserable ang buhay mo. Hindi mo man lang naisip na mahihirapan din ang apo ko. Wala po akong pakialam sa apo nyo. Sa bahay nyo ako nag-aalala. At kapag naiisip ko nandito pa rin kayo, mas lalo ako naiinis. Dahil hanggang ngayon, nandito pa rin kayo. Isang mabigat na yabag ng mga paa ang narinig ni Alon papalayo sa kanyang kwarto. Kasunod ng pagsara ng pintuan sa kabilang silid, dinig na dinig niya ang mahinang paghikbi ng matanda. Nagtataka siyang labis ang pag-iyak ng kanyang lolo. Tila may bumabaon na kutsilyo sa kanyang puso dahil sa sakit. Wala siyang magawa para bawasan ang bigat na dinadala ng kanyang lolo. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit gano'n na lamang ang galit nito nang mawala ang iniipon nitong pera sa alkansya. Hindi kaya naibenta na ni Lolo to at kaya siya nag-iipon ay para matubos ang bahay sa babaeng yun. Pero bakit kaya? Parang may kakaiba. Parang may iba pang dahilan. Pabulong na tanong ni Alon sa kanyang sarili habang tuluyan nang nahiga sa kanyang katre. Dahil masama ang kanyang pakiramdam ay agad siyang nakatulog. Pagkalipas ng ilang oras ay napabalikwas ng higa si Alon nang marinig ang boses ng taong bayan sa labas ng kanilang bahay. Nangingibabaw ang boses ni Kapitan habang tinatawag ang pangalan ni Lolo Magat. Kaya naman, dala ng kanyang pag-aalala, ay napilitan siyang bumaba ng kanyang katre at sinilip ang mga taong nagkakagulo sa labas ng kanilang bahay. Hinarap ito ng matanda habang dahan-dahan sa paglalakad. Ano na naman ba ang dahilan, Kapitan? Bakit kayo napasugod dito? Sinabi ni Kapitan na kung maaari raw ay ilabas ng matanda si Alon at kung hindi raw ilalabas ang apo nito ay mapipilitan ang taong bayan na pasukin ang loob ng kanilang bahay. Ayon pa nga sa mga tanod na kasama nito, si Alon daw ang nagpakalat ng balita tungkol sa aswang na amalanig. Sinabi raw yun ni Aling Mara. Ano ka mo? Mga aswang? Ay may pambihira naman kayo, Kapitan. Walang sinasabi ang apo ko tungkol dyan. Natutulog siya at mataas ang lagnat, kaya nagkakamali kayo ng pandinig. Ngunit ipinagpilitan ni Kapitan na pinatotohanan daw yun ni Aling Mara. Nakita raw nito si Alon at sinabing may aswang sa kanilang lugar. Galit na galit ang mga tao sa pagsisinungaling na naman daw ng apo nito. Kaya naman, hindi na nakatiis si Alon. Lumabas siya ng kanyang silid at hinarap ang mga tao. Bakas sa muka ni Lolo Magat ang pag-aalala nang makita siyang humarap kay Kapitan.
Hindi ba't sinabi ko sa loob ka lang at huwag kang lalabas? Bakit ba't tigas ng ulo mo? Ako nang bahala rito. Sige na, pumasok ka na sa loob ng bahay. Pasensya na po kayo, Lolo. Pero kailangan po nilang malaman na totoo ang mga aswang na malanig. Sumigaw ang matandang lalaki sa likod ni Kapitan. Ang dapat daw kay Alon ay parusahan dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyong walang sapat na batayan. Ang dapat daw sa kanya ay palayasin at itaboy sa malayong lugar. Sinabi rin daw ni Aling Mara na paalisin na sila sa kanilang bahay. Nakikiusap po ako. Bakit ba ayaw niyo pong maniwala? Ang walang hiyang babaeng yon. Itinuloy pa rin niya ang bantang palalayasin niya tayo. At ginamit pa niyang dahilan ang pagiging sinungaling mo, Apo. Muling umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao hanggang sa bigla na lamang binato ng tsinelas si Alon. Tinamaan siya sa kanyang muka. Kaya naman, mabilis na humarang si Lolo Magat at hinarap nito si Kapitan. Huwag na huwag niyong sasaktan ang apo ko. Kung hindi, matitikman niyo ang galit ko. Dapat alam mo, Kapitan, ang ginagawa mo. Kapag gaganap ka sa tungkulin mo, pwede ko kayong isumbong sa kinauukulan kung kinakailangan. Ngunit palaban si Kapitan at sinabi nitong wala itong pakialam kahit magsumbong si Lolo Magat sa mga pulis. Ang mahalaga raw ay mapaalis na sila sa baryo dahil hindi nito kailangan ang sinungaling na batang kagaya ni Alon. Nang mga sandaling yon ay naisip ni Alon na nagbunga na ang lahat ng pagkakamali niya dahil sa pagiging sinungaling niya ay wala nang gustong maniwala sa kanya. Paano niya na maililigtas ang mga ito sa kapahamakan kung hindi naman siya pinaniniwalaan? Nagkamali po ako. Hindi po dapat ako nagsinungaling sa inyo at nagbiro. Subalit ang sinasabi ko po ngayon ay totoo na. Nalalapit na po ang paglitaw ng itim na bakunawa at uubusin po niya ang lahat ng mga tao rito. Kasabay din ang pagdagsa ng mga aswang na amalanig. Hindi na po tayo ligtas sa lugar na to. Kaya manatili lang po tayo sa bahay kahit pagsapit lamang po ng gabi. Imbis na maniwala ay nagtawanan pa ang mga ito at sinabi sa matanda na nasisiraan na raw ng ulo si Alon. Para na siyang nawawalan ng pag-asa na maitama niya ang lahat ng nagawa niyang pagkakamali. Nagip ng kanyang mga mata ang pagdating ng isang babae, si Aling Mara, na nakatanaw sa labas ng bakuran habang pinapanood sila kung paano silang pagtawanan ng mga tao. Nakuyom ni Alon ng kanyang palad dahil sa ginawa sa kanila ni Aling Mara. Pero biglang dumating ang lalaking matikas ang pangangatawan. Madilim ang anyo nitong nakatingin sa nakatalikod na si Aling Mara. Malalaki ang hakbang ng paa ng lalaki na mayroong suot na kulay itim na salaming pang mata. Bigla itong hinablot ang kamay ng babae. Kitang-kita niya ang panginginig sa kamay ng babae nang makita nito ang lalaki. At kulang na lamang ay kalad ka rin ito papalayo sa lugar na yon. Dahil sa kapangyarihan ni Alon, malinaw niyang nakikita at naririnig ang usapan ng dalawa. Maging ang malalaking pasa at latay sa likod ng babae ay nalantad din sa kanyang paningin. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Dahil kahit bata pa siya, ay alam niyang biktima si Aling Mara ng pambubugbog ng malupit nitong asawa. Tila nakita rin yon ni Lolo Magat, kaya't hindi napansin ni Alon ang batong tatama sa kanyang muka. Mabuti na lang at nagawa niya yung masalo habang ang kanyang paningin ay nakatingin pa rin sa direksyong umaabanting sasakyan. Hanggang sa tuluyang makalayo ang kotseng sinakyan ng mag-asawa bago niya binalingan ang mga tao na natulala sa kanyang ginawa. Bigla niyang naalala na baka nakikita rin ng mga ito ang malakas na liwanag na bumabalot sa kanyang kamao at mga mata. Binitiwan niya ang bato at muling nagpaliwanag. Tama na po! Hindi niyo po ako dapat saktan. Ayaw po namin ng gulo. Kung ayaw niyo po maniwala, ay hindi ko po kayo pipilitin. Dahil sa mga narinig ng mga tao, ay nagpasya ang mga ito na umalis na lang at iwanan ang maglolo sa labas ng bahay. Ngunit sinabi ni Kapitan na hindi raw ito titigil hanggat hindi sila napapaalis. Kaya naman, nag-aalalang lumapit sa kanya si Lolo Magat bago nagsalita ay humugot muna ito ng malalim na buntong hininga.
Malungkot ang kanyang mukhang napatingin siya sa matanda. Nakita mo na ba, Apo? Nakita mo na ba ang bunga ng labis sa pagsisinungaling? Wala nang naniniwala sa'yo. Pati po ba kayo, Lo? Hindi na rin po kayo naniniwala sa akin? Hay nako, Apo. Masisisi mo ba ako kung bakit nahihirapan ako maniwala sa'yo? Bakit po, Lo? Ako lang po ba ang sinungaling sa baryong to? Inamin ko naman po ang pagkakamali ko. Kaya hindi ko po lubos maisip kung bakit kailangan nila akong palayasin. Dalawang uri ang pagsisinungaling, Apo. Paglilihim para sa ikabubuti ng lahat at pagtatago sa katotohanan dahil yun ang nararapat. Ano man ang kahinatnan, naniniwala akong magiging maayos din ang lahat ng ito. Totoo po ang sinasabi ko, Lo. Malapit na po maganap ang sinasabi ng gabay kong bakunawa. Huwag ka na munang magbanggit-banggit ng kung ano-ano, Apo. Nang hindi na maulit ang pagsugod ng mga tao sa ating bahay. Sige po. Hindi na lamang po yun ang pag-uusapan natin. Gusto ko lang po talaga magtanong, Lo. Sino po ba talaga si Aling Mara? Bakit kailangan niya po tayong paalisin sa bahay natin? May mga bagay na hindi mo na kailangan malaman, Apo. Usapang pangmatanda ito. Dahil po ba bata pa po ako? Pero naiintindihan ko na po kung ano ang nakita ko kanina. Hindi po ba't nakita niyo rin kung anong ginawa ng lalaking yun kay Aling Mara? Malinaw ko rin po nakita na pasapaw nasa katawan niya. Paano mo nakita, Apo? Sinabi ko naman po sa inyo na may kapangyarihan po ako. Ibinigay po to sa akin ni Bakunawa. Ang dalawang klase po ng kakayaang tataglayin ng batang isinuka ng Bakunawa ay ang magkaroon ng bilis at lakas. Kung ganon, totoo ang sinasabi mong nakakausap mo ang Bakunawa? Opo, at siya rin po nagsabi na may paparating po na malaking kaguluhan. Dahil babalik na raw po ang itim na Bakunawa para patayin ng mga tao dito sa baryo. Ang sabi po niya ay makakaranas daw po tayo ng mahabang oras ng gabi kapag daw nagsimula na ang itim na Bakunawa. Diyos ko, hindi maaari ang sinasabi mo. Naramdaman ni Alon ang pagbalot ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan. Kaya nalaman niyang naniniwala na sa kanya si Lolo Magat. Dala ng tuwa ay napayakap siya sa bewang nito. Marami pong salamat, Lo. Dahil naniniwala na po kayo sa akin. Aba teka, paano mong nalaman na pinaniniwalaan ko na ang mga sinasabi mo? Basta po, Lo. Hindi ko po maaaring sabihin. Pero nararamdaman ko po. Hindi na ako nag-iisa sa labang to. Sige na, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Mabuti na lamang at nawala na ang lagnat mo. Kahit papano ay nakahinga siya ng maluwag dahil meron na siyang mapagsasabihan ng mga bagay na nakikita niya sa kanyang paligid. Pagpasok nila sa loob ng kanilang bahay, ay umupo sila sa upuang kahoy, parap sa lamesa. Tumayo si Lolo Magat at lumapit ito sa lagayan ng kanilang mga damit. Binuksan ito ang pinto ng lumang aparador at kinuha nito ang maliit na tambol na halos kasinlaki lang ng kanilang timba bago ibinigay ng matanda kay Alon. Ano pong gagawin ko dito, Lolo? Hindi po ba isa tong tambol? Hindi lang yan basta tambol, Apo. Isang makapangyarihang tambol yan na magtataboy sa masasamang enerhiya sa paligid. Pero hindi naman po ako marunong tumugtog nito eh. Kahit hindi ka magaling tumugtog ng tambol, ang mahalaga, patugtugin mo yan sa oras na dumating ang itim na Bakunawa. Kaya ginugulo niya ang mga tao sa baryo dahil alam niyang tahimik ang lugar na ito. Ngunit kung ito ay maingay, hindi sila makakalapit at masasaktan sila sa pamamagitan ng tunog ng tambol. Mas maganda kung mas marami ang magpapatugtog. Pinagmasdang mabuti ni Alon ang kulay lupa na tambol at 2 stick na magbibigay buhay sa instrumentong ibinigay sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap ni Lolo Magat, ay nagpaalam na rin ang matanda na kailangan itong magluto ng kanilang hapunan. Nang mga sandaling yon ay malapit ng dumilim, kaya nagpasya si Alon na magpahangin muna sa labas ng kanilang balkonay. Subalit, hindi pa man siya natatagalan sa kanyang pagkakaupo, ay natanaw niya
ang lalaking nakasuot ng kulay itim na salamin. May dalawa itong kasamang mga lalaki na nagpaiwan sa labas ng bakuran malapit sa kotse na pag-aari ng lalaki. Napatayo si Alon at pinagmasdan ng anyo nito. Ni hindi ito ngumiti at tila kung sino na basta na lamang sinuri ang kanilang bahay hanggang tumingin ito sa gilid ng kanilang tahanan. Hindi na siya nakatiis kaya agad niya tong tinanong. Manong, ano po ang kailangan nyo? Ang sabi ng asawa ko, kaya palagi siya nandito, ay dahil bahay niya raw ito. Nabili na raw niya ito sa matanda. Totoo ba yun? Ano po? Pero wala po akong alam sa sinasabi nyo eh. Bahay po namin to. Wala ka pang alam. Kaya tawagin mo ang matanda na siyang nakakaalam na dapat niyang isagot sa akin. Bilisan mo, dahil marami pa akong gagawin. Brusko at istriktong utos ng lalaki sa kanya. Malakas siyang sumigaw para tawagin ang kanyang lolo. Maya-maya pa ay narinig nila ang yabag ng paa ni Lolo Magat. Ilang saglit lamang ay lumabas ang matanda at nagtanong kay Alon kung bakit ito tinatawag. Kasi po, Lolo, si ano po eh. Ako ang asawa ni Mara. Gusto ko lang malaman kung totoo bang nabili na niya ang bahay na to. Apo, pumasok ka na muna sa loob. May pag-uusapan lang kami ni Biner. Sandali, huwag mong papasukin ang bata. Kasi sabi niya kanina, wala raw siyang alam tungkol sa bentahan ng bahay. Pera ko ang ginamit ni Mara. Kaya siguro naman, may karapatan ako magtanong. At may karapatan din ang batang yan na marinig ang pag-uusap natin. Mag-uusap tayo, pero hindi dapat marinig ng bata. Ganun ba? Hindi ba't galit kayo sa mga sinungaling? Ang totoo, matagal na kitang pinamamanmanan sa mga tauhan ko. Hindi na ako nakatiis sa mabagal na proseso ng mga inupahan ko. Kaya gumastos pa ako ng pera para lamang magnakaw sa bahay nyo. May gusto lang akong malaman. Nagkataon naman na ang apo mo ipinamamalitang marami kayong pera. Kaya naisip kong baka nanggaling pa yon sa pera ng asawa ko na galing naman sa akin. Kung totoong binili niya na ang lupa, nasaan ang kasunduan? Tila tumigil ang oras ng mga sandaling yun dahil hindi nakapagsalita si Lolo Magat habang nakatingin ito sa lalaking nakilala lamang niya sa pangalang Biner. Nagtataka si Alon sa mga ikinikilos ng mga tao sa paligid niya. Ngunit isa lang ang alam niya. Nagsisinungaling din sa kanya si Lolo Magat. Hindi nito sinabing matagal na nitong ibinenta ang bahay. Mas lalo siyang nag-alala nang maramdaman niya ang kakaibang takot na bumalot sa kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan ang lalaking nasa harapan nila, hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ipinagdasal na lamang niya na sana ay hindi totoo ang kanyang mga narinig. Lolo, totoo po bang ibinenta niyo na po ang bahay kay Aling Mara? Apo ko, saglit lang at huwag ka munang sumabay. Aba, may naaamoy akong samaan ng loob dito ah. Tumigil ka! Ano ba talaga ang kailangan mo? Pumunta ka lang ba rito para manggulo? Huwag kang magalit sa akin, tanda. Alalahanin mo na bahay ko rin to. Kung totoong binili to ng asawa ko, bakit hindi mo maibigay sa akin ang kasunduan? Wala kaming kasunduan. Ang ibig bang sabihin, niloloko ko ng asawa ko? Madalas ko siyang nakikita sa lugar na to, kaya naisip ko na baka gusto lamang niyang makita ang bahay na to. Walang ibig sabihin ang pagpunta ni Mara sa bahay ko. Nag-usap na kami, kaya huwag ka na makialam. Paano kung hindi makikialam? Asawa at pera ko ang sangkot dito. Magsasalita pa sana ang lalaki nang mula sa bukas ng tarangkahan ay nagmamadaling pumasok ang babaeng nakabalot ng tela ang muka. Napaunat sa pagkakatayo si Alon dahil sa bisa ng kanyang kapangyarihan ay nakita niya sa likod ng tela ang pasa at putok na labi ng babae. Indikasyong nagtamo ito ng matinding pambubugbog mula kay Mang Biner. Tila may kung anong malakas na puwersa ang bumalot sa kanyang katawan na parang gusto niyang bigyan ng leksyon ang asawang nambubugbog ng babae. Nanginginig ang kamay ni Alon dahil sa galit. Kahit hindi niya kadugo si Aling Mara, bigla siyang nakaramdam ng awa at masakit sa kanyang dibdib ang nakikitang takot sa mga mata ng ginang.
Vener! Vener, tama na. Umuwi na tayo. Huwag mo silang guluhin. Wala silang kasalanan. Nakita ni Alon, nanginginig ang kamay ni Aling Mara habang nakahawak sa braso ni Mang Biner. Nahagip din ng kanyang paningin ang pagbaon ng kuko ng lalaki sa kamay ng babae. Kaya naman, napapangiwi ito sa sakit. Pinagmasdan din ni Alon kung nakita ni Lolo Magat ang pasimpleng pananakit ng lalaki sa babae. Nalaman niyang maging ito ay nanginginig din sa galit. Alam mo naman, Mara, kung ano ang pinakaayaw ko sa lahat. Ayoko nang niloloko ko. Halos manlaki ang mga mata ni Alon nang biglang dakutin ni Mang Biner ang buhok ni Aling Mara at itiningala sa langit, habang ang pisngi ng lalaki ay idinikit sa pisngi ng asawa. Halata ang gigil at galit sa pagsasalita ni Mang Biner. Napalapit sa kanyang tabi si Lolo Magat at tinakluban ang mga mata ni Alon. Subalit inalis niya ang palad ng matanda at nilapitan niya ang dalawang bisita. Bitiwan niyo po si Aling Mara. Bakit niyo po sinasaktan ng asawa niyo? Ano sabi mo? Hindi ka ba magagalit kapag nalaman mong ang asawang pinagkakatiwalaan mo ay matagal ka na palang niloloko? Alam mo ba kung paano ako magalit, ha? Huwag mong idamay ang bata. Walang hiya ka. Dito ka pa dumayo para ipakita ang pananakit mo sa asawa mo. Isa kang inutil na lalaki. Kanino akong dadayo? Dito nga ako'y tinuro ng mga tauhan ko. Dito raw madalas nakikita ang babaeng to. Kasabay ng pananakit ni Mang Biner kay Aling Mara ang pagtulak nito sa babae. Kaya naman, bumagsak ito sa lupa habang umiiyak. Natanggal ang telang nakabalot sa mukha nito hanggang sa balikat. Nakita ni Alon ang kalupitang dinanas ng babae sa kamay ni Mang Biner dahil nalantad ang luma at bagong mga pasa sa balat nito. Gusto mo bang malaman kung anong ginagawa ko sa mga sinungaling, ha, bata? Nagsimulang lumakas ang boses ni Mang Biner. Dumagsa ang maraming tao para makiisyoso sa kanila. Subalit ang mahalaga kay Alon ay kung paano niya maililigtas ang babae. Napuno ng sigawan at iyakan nang makita ang pagbubugbog ni Mang Biner kay Aling Mara. Halos mamilipit sa sakit ang babae habang yakap ang tinamaang sikmura mula sa sipa ng lalaki. Nang akma ng sisipain ulit nito ang nakahigang si Aling Mara, ay malakidlat na kumilos si Alon at nasalo niya ang paa na tatama sana sa babae. Nang gawin niya ang bagay na yun, tila tumigil ang oras nang biglang nanahimik ang mga tao sa paligid. Malakas niyang naitulak ang paa ni Mang Biner. Kasunod ang paglapit ng dalawang lalaki na nasa labas ng kanilang bakuran para tanungin ng kanilang amo kung ayos lang ito. Hindi ko akalain na malakas ka palang bata ka. Alon po ang pangalan ko, hindi bata. Sumusobra na kayo. Masyado kayo malupit kay Aling Mara. Alon, hindi ka na dapat nakialam. Sasaktan ka nila. Hindi po ako natatakot na saktan nila. Kesa naman po panoorin kayong sinasaktan ng asawa nyo. Kung ayaw na po niya sa inyo, dapat ibalik na lamang po kayo sa mga magulang nyo. Hindi alam ni Alon kung bakit napatingin si Aling Mara sa gawi ng natitigilan na si Lolo Magat. Saka lamang nagmamadali ang matanda na lumapit sa kanilang kinaroroonan at inalalayan nitong tumayo si Aling Mara. Diyos ko, ayos ka lang ba, Mara? Masakit po ang katawan ko, Tatay Magat. Parang gusto ko po munang magpahinga. Ilayo niyo po muna ako kay Biner. Teka, sandali lang. Saan niyo dadali ng asawa ko? Kung paulit-ulit niyo po sinasaktan ng asawa niyo, hindi asawa ang tawag doon, kundi punching bag. Malupit kayo, Mang Biner. Abat, anong karapatan mong pigilan ako? Magpasalamat ka at hindi ako pumapatol sa bata. Bakit po? Natatakot po ba kayo matalo ng batang katulad ko? Apo ko, tama na yan. Maraming tao. Baka iba ang isipin nila. Halika, Mara. Hindi ka sasama sa matandang yan. Huwag mong sabing nagbago na ang gusto mo sa isang lalaki. Baka naman may relasyon kayo na matandang yan. Wala kaming relasyon, hayop ka. Sadyang demonyo ka lang. Kaya dapat ilayo sa'yo si Mara. Hindi ka tao. Ano? Anong sabi mo, tanda?
Nagulat si Alon nang biglang sumugod si Mang Biner at itinulak siya nito. Sabay hiklas sa kamay ni Aling Mara mula sa pagkakakapit nito sa braso ng matanda. Sa lakas ng pagkakahila ay muntik pang matumba si Lolo Magat. Samantalang si Alon naman ay naramdaman ang mga kamay ng dalawang lalaking tauhan ni Mang Biner. Nakahawak ang mga ito sa tigkabilaan niyang braso. Nararamdaman din niya na pinipigilan siyang lumapit sa matanda. Kaya naman, ubod lakas niyang tinungtungan ang paa ng mga ito. Napayuko ang dalawa dahil sa sakit. Subalit sinalubong naman niya ito ng kanyang kamao na tumama sa muka ng mga ito. Sa lakas ng pagkakatama ng kanyang suntok ay bumagsak ang mga ito ng pasadsad sa lupa. Saka siya lumapit sa kinaroroonan ni Mang Biner na patuloy na hinihila si Aling Mara papalayo kay Lolo Magat. Malakas niyang hinawakan ang kamay ng lalaki at halos umangat ang paa nito sa bigla niyang pagiklas sa kamay ni Mang Biner. Bumagsak ito sa lupa habang galit na galit at muling bumangon. Hindi nito nagustuhan ang pangingialam ni Alon sa ginagawa nito. Lintik kang bata ka! Humanda ka sa akin! Saktong pagsugod ng lalaki sa kinatatayuan ni Alon, mataas siyang tumalon sa ere para maabot ang muka ni Mang Biner ng kanyang sipa. Sa una ay hindi ito natinag, ngunit nang sundan niyo ng dalawang suntok ni Alon sa mukha nito, bumagsak ito ng pasadsad sa lupa. Marami ang nagulat sa lakas at bilis na ipinakita ni Alon. Nang tumingin siya sa mga tao, ay nakita niya ang pagbakas ng pagtataka sa mukha ng mga ito. Kasunod ang pag-ugong ng bulungan. Nang mapahiya si Mang Biner, mabilis itong tumayo at dinuro ulit sa mukha si Alon. Pagsisisihan niyong ginawa niyong ito. Lalo ka na, Mara. Umuwi ka sa bahay. At ikaw, bata, pagsisisihan mo ito ng malaki. Mabigat ang yabag ng paa na naglakad ito papalayo sa kanilang bahay, habang ang mga tao naman ay hindi umaalis sa kanilang kinatatayuan. Kaya naman, nagkaroon ng pagkakataon si Alon na sabihing may banta ng aswang sa paligid. Akala niya maniniwala na ang mga tao sa kanya dahil ipinakita niya ang kanyang lakas. Ngunit halata ang pagkadismaya sa mga mukha ng mga ito. Sabay tawanan pagkatapos ay tumalikod. Naramdaman ni Alon ang malakas na enerhiya sa kanyang katawan na parabang nadagdagan ng kanyang lakas. Dahil siguro yun sa kabutihang ginawa niya kay Aling Mara. Sandali lang po! Huwag po muna kayong umalis! Maniwala po kayo, totoo po sinasabi ko! Mamayang gabi po, iwasan niyo po muna lumabas ng bahay. Maglagay po kayo ng mga pangontra sa labas ng pintuan niyo at maganda po ng mga pampaingay. Habang nagsasalita si Alon, ay patuloy lamang sa paglalakad ang mga tao. Ni hindi nilingon o pinakinggan ang babalang sinasabi niya. Sa halip, narinig niya sa isang lalaki na nagsisinungaling na naman daw siya. Masyado raw siyang pasikat upang makuha ang simpatya ng mga tao. Tila kutsilyo yun na bumaon sa kanyang dibdib. Parang nawawala na siya ng pag-asa na mababago pa niya ang tingin ng mga tao sa kanya. Kaya naman, nahabol na lamang niya ng tanaw ang taong bayan. Kasabay ng pag-andar ng kotse ni Mang Biner, ang pagkalat naman ng katahimikan sa kanyang paligid. Malungkot siyang sumulyap sa kinatatayuan ni Lolo Magat habang inaalalayan nito ang nanghihinang si Aling Mara. Kaya lang, hindi niya maiwasan na mabuo ang maraming katanungan sa kanyang isipan, na kahit sa murang edad niya ay alam niyang merong itinatagong lihim sa kanya si Lolo Magat. Isang katanungan na gusto niyang marinig ang kasagutan. Wala siyang imik na sumunod sa dalawa papasok sa kanilang bahay. Pagdating nila sa loob, ay mabilis na kumilos si Lolo Magat para ikuha si Aling Mara ng mga gamot sa luma nitong aparador. Saka lamang nagsimulang mapahagulgul ng iyak si Aling Mara. Tumagal halos ng ilang oras ang panggagamot ng matanda sa babae. Ni hindi narinig ni Alon na nag-usap ang mga ito tungkol sa nangyari. Saktong pagdilim ng paligid ay biglang lumitaw ang malakas na liwanag sa kanyang noo. Mula sa labas ay napansin niya ang paikot-ikot na gabay niyang bakunawa. Hindi niya natatandaan na tinawag niya ito
Kaya naman, upang hindi makalata ang kanyang mga kasama, ay lumabas siya sa kanilang bahay at iniwan niya ang dalawa. Bakit po kayo nagpakita sa akin? May mahalaga lamang akong ipaparating sa iyo. Mamaya ay sasalakay na ang mga aswang na amalanhig. Sabihan mo ang mga tao na kahit na anong mangyari ay huwag na huwag silang lalabas ng kanilang bahay. Mag-iingat ka dahil marami ang makakalaban mo. Pero paano po yun? Hindi nga po sila naniniwala sa akin eh. Kahit na ano po sabihin ko, hindi sila nakikinig. Ano pong gagawin ko? Nawawalan na po ako ng pag-asa na makakamit ko pa po ang pagbabago sa kung ano po ang tingin nila sa akin. Ngayon lamang po nagiging malinaw sa akin ang lahat na ito po pala ang epekto ng kasalanang nagawa ko. Huwag mong masyadong damdamin ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay nakikita ko naman na ginagawa mo ang tama. Sa katunayan, 2 beses ka nang gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Sapat na yun para masabing hindi ako nagkamali ng pagpili sa iyo. Pero natatakot po ako, mahal na Bakunawa. Baka po mabigo lamang ako at tuluyan yung paslangin. Hindi ako ang papatay sa iyo, Alon. Kapag nabigo ka, ang pinuno ng aswang na amalanhig ang papatay sa iyo. Subalit ngayong gabi ay magaganap na ang pag-aalay sa itim na Bakunawa at natitiyak kong kapag nalaman nilang ikaw ang nagtataglay ng kapangyarihan ko, ay pagtatangkaan nila ang iyong buhay. Aagawin nila ang bertud sa noo mo. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Alon nang marinig niya ang sinabi ng Bakunawa. Kaya nang maglaho ito sa kanyang paningin, ay malungkot siyang bumalik sa loob ng kanilang bahay. Subalit hindi niya inaasahan ang maririnig na pag-uusap ng dalawa. Ang tigas po kasi ng ulo niyo eh. Sinabi ko na po sa inyo na umalis na lamang po kayo sa baryo. Kailan ka pa ba niya binubugbog? Bakit nagtitiis ka sa lalaking yon? Alam naman po ninyo kung gaano kalaki ang impluwensya ni Biner. Kung nalayasan ko po siya, saan naman po ako pupunta? Sa malayo, yung kahit na anong gawin niya ay hindi kanya mahanap. Bakit hindi ka magtago sa probinsya ng nanay mo? Imposible po yun, Tatay Magat. Alam naman po ninyo na hindi siya titigil hanggat hindi niya ako nahahanap. Ilang beses ko nang ginawa ang bagay na yon, pero natatagpuan pa rin niya ako kahit saan ako magpunta. Pag nauhuli niya po ako, doon na po niya ako binubugbog. Takot na takot ako na walang magawa, kundi tanggapin na lamang ang pananakit niya. Ano na ang plano mo ngayon? Uuwi na lamang po ako, kesa ang madamay na naman po kayo ni Alon. Hanggang kailan ka ba magtitiis, Mara? Ano ba kasi ang totoo? Bakit hindi ka magsabi kung bakit takot na takot ka sa kanya? Nakita mo ba kung paano kang ipagtanggol ni Alon? Alam kong may kakaiba sa batang yon. Ngunit nag-aalala ko, natatakot akong pati siya ay balikan ni Biner. Kaya nga po umalis na kayo. Hindi po ba't binigyan ko kayo ng pera para makapagsimula kayo ng bagong buhay? Lumayo kayo sa amin kaya nakikiusap po ko. Bukas na bukas din, umalis na kayo. Pero merong nagnakaw sa perang yon at nalaman ko nakagagawan pala to ni Biner. Ang pagkakamali lang, nagsinungaling si Alon sa mga kapitbahay niya. Kaya mas lalo na ginala ang asawa mo na ibinigay mo sa akin ang perang yon. Kung aalis kami, paano ka naman? Hindi na nakatiis si Alon. Agad siyang pumasok sa bahay. Kaya naman, tumigil ang mga ito sa pag-uusap. Dumistansya ang dalawa sa bawat isa. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib dahil sa pagtataka. Batay sa palitan ng mga ito ng pag-uusap, para bang matagal na itong magkakilala. Akma na sanang magtatanong si Alon nang biglang may humawak sa manggas na kanyang suot. Nagulat siya sa nakitang naaagnas na kamay na nakadakot sa kanyang damit. Ganon din ang paglabas ng dilaw na uod sa mga nabubulok nitong laman. Walang kasing baho na parang masusuka siya sa tindi ng amoy. Halos manlaki ang mga mata ni Alon nang hindi niya inaasahan na sasalakay sa kanilang bahay
ang mga aswang na amalanig. Napapaawang ang kanyang bibig nang makita ang pagsilip ng nilalang na may naaagnas din na muka. Mapula ang mga mata nito habang nakangisi. Lumilikha lang ng ugong na parang umaangil na galit na aso. Habang sa impapawid ay naririnig nila ang kakaibang ingay na tila bahuni ng isang malaking dragon. Kaya naman, alam niyang nagsimula nang dumating ang itim na bakunawa at ang masaklap. Naririnig niya ang mga nagkakagulong mga tao habang humihingi ng tulong. Doon niya napagtanto na sinasalakay na ang buong baryo ng mga aswang. Lolo, tumakas na po kayo ni Aling Mara. Sumasalakay na po ang mga aswang na malanig. Diyos ko, Tay. Nagsimula na sila. Mara, bilisan mo! Sa kusina tayo dumaan! Si Alon na hindi makaalis sa pagkakahawak ng amalanig ay malakas niyang tinanggal ang naaagnas nitong kamay sa kanyang damit. Mula sa nagbabaga niyang kamao, magkakasunod na pagsuntok ang tumama sa muka ng aswang. Dumikit ang malagkit na likido sa kanyang kamao. Kasabay ng pagkumpas niya sa hangin ay tumama sa buong katawan ng aswang ang nagliliwanag na malatubig mula sa kanyang kamay. Nasunog ang kalaban na tila ba binuhusan ito ng asido. Halika na, Apo! Tara na! Sige po, dali niyo po ang tambol. Susunod na po ako. Naunang pumasok sa kusina si Lolo Magat at Aling Mara. Dala ang tambol na siyang gagamitin nila laban sa mga aswang. Kasabay ng pagtakbo ni Alon para lumabas ng bahay, sa kanya narinig ang boses ng pinuno ng mga aswang. Ikaw pala ang nakakuha sa agimat na taglay ng isang makapangyarihang bakunawa. Ibigay mo sa akin ang kapangyarihang nakikita ko sa iyong noo. Saka lamang naisip ni Alon na ang nakakakita sa liwanag ng kanyang kapangyarihan ay ang pinuno ng mga aswang. Matapang niyang inatake ng suntok ang mga nilalang na pilit pumasok sa kanilang bahay. Bago siya sumunod sa tumatakbong sina Aling Mara at Lolo Magat. Subalit nang makalabas na siya ng bahay, humarang sa kanyang dinaraanan ang isang amalanig. Dito naman niya pinalabas ang kanyang kapangyarihan. Isang bolang apoy ang lumabas sa kanyang palad at pinuntirya niya sa muka ang aswang. Bumagsak ito ng pasadsad sa lupa pero pinalitan naman ng dalawang aswang. Lalong binalot ng takot si Alon nang sa paglingon niya sa kanyang likuran ay nakita niyang papasugod ang pinuno ng aswang sa kanya. Buo ang katawan nito at naiiba sa katawan ng mga alagad. Kahawig ito ng muka ni kamatayan habang may dalang tridente na patuloy na iwinawasiwas sa kanya. Naiwasan niya ang pag-atake nito, ngunit sa muling pagsugod nito, bumaon ang talim sa kanyang dibdib. Umalingaw-ngaw ang halakak nito sa kadiliman ng gabi. Kaya naman, ang mga papatakas na sina Lolo Magat at Aling Mara ay napilitang bumalik para makita si Alon. Diyos ko! Ang apo ko! Hayop ka, Biner. Alam kong ikaw yan. Bitiwan mo si Alon. Katapusan niya na ngayon. At ikaw, magtago ka na sa pinanggalingan mo, Mara. Dahil alam ko na ang buong katotohanan. Niloko mo ko. Niloko mo ko. Alam ko na totoo. Mag-ama kayo ng matandang yan. At anak mo ang batang ito. Kaya naman, pagmasdan mo ang gagawin ko sa anak mo. Wag! Wag, Diyos ko! Maawa ka! Huwag nasasaktan ang anak ko! Parang awa mo na, Biner! Maawa, pagkatapos niyo akong lukuhin. Hayop ka! At kailan mo pa nalaman na isa kong aswang? Matagal ko nang alam, Biner. Kaya ilang beses kong sinubukan na iwanan ka. Dahil kampon ka ng kadiliman. Bitiwan mo ang apo ko kung ayaw mo magsisi! Wala akong pagsisisihan, tanda. Nakikita ko sa katawan ng batang ito ang likido ng suka ng isang bakunawa. Ang ibig sabihin, may bertud sa kanyang noo na nakukuha lamang kapag naisuka siya ng bakunawa. Taglay niya ang kapangyarihang matagal ko nang hinahangad. Para ako naman ang maging amo ng itim na bakunawa at hindi na ako maging sunod-sunuran sa kanya. Umangat ang mga paa ni Alon sa lupa. Malinaw sa kanyang pandinig ang sinasabi ng pinunong si Mang Biner. Nanlalabo na ang kanyang mga mata
habang ang talim ng tridente ay nakabaon pa rin sa katawan niya. Kaya dama pa rin niya ang sakit. Katulad ng usapan nila ng Bakunawa. Tinuktok niya ng 2 beses ang kanyang dibdib at mula sa impapawid ay lumitaw ang isang malaking Bakunawa. Sumalubong dito ang nagwawalang itim na Bakunawa. Nagmistulang mga ahas ang mga ito na naglilingkisan sa impapawid. Dahil marami na ang dumating na mga amalanig kasama ang mga bagong biktima. Ginamit ng matanda ang tambol. Naupo ang mga ito sa damuhan, katabi ng umiiyak na si Aling Mara. Habang ang mga Bakunawa ay patuloy sa paglalaban sa itaas, si Alon naman ay unti-unti nang nakakawala sa tridente. Isang malakas na paggalaw ang ginawa niya at sa isang iglap, nakalapit siya sa kinaroroonan ng pinuno. Naramdaman din niya ang unti-unting paghilom ng kanyang sugat sa kanyang katawan. Malakas na sinuntok ni Alon ang muka ni Mang Biner. Nabitiwan nito ang hawak na tridente. Ito mismo ang ginamit niyang pagpatay sa pinuno ng aswang. Kitang-kita niya ang malakidlat na tumulay sa tridente at pinuntirya nito ang nakahandusay na pinuno na si Mang Biner. Sa una ay bumalik muna ito sa dating anyo bilang tao bago tuluyang nasunog ang katawan. Habang ang mga tao sa kanyang paligid ay humihingi ng tulong sa kanya. Nilapitan niya ang mga aswang na amalanig at isa-isa niyang iniligtas ang mga ito. Kasabay ng pagragasa ng malatubig niyang kapangyarihan mula sa kanyang nagbabagang kamao. Bumalot ang malakas na liwanag sa katawan ng mga aswang. Sabay-sabay silang nasunog at naglaho sa kanilang paningin. Tanging ang natitira na lamang ay ang 2 Bakunawa na naglalaban sa impapawid, habang si Alon lamang ang nakakakita. Subalit kung tutugtog silang lahat o lilikha ng ingay, ang lahat ng pinanggagalingan ng tunog ay magkakaroon ng kakayahang makita ang nilalang na naglalaban sa itaas. Mga kasama, mga kababaryo ko, sama-sama po tayong lumikha ng ingay para matalo ng asul na Bakunawa ang itim na Bakunawa. Nakikiusap po ko, malalaman niyo pong totoo ang sinasabi ko. Sige na po! Totoo ang sinasabi ng apo ko. Magtulong-tulong tayo sa paglikha ng mga ingay para matalo ang itim na Bakunawa. Tutulong po ako sa inyo. Kailangan nating magkaisa. Kumuha po kayo ng mga pampaingay, kahit mga lata. Mabilis na kumilos ang mga tao nang marinig ang sinabi ni Alon. Ang iba ay bumalik sa kanilang bahay para kumuha ng lata, lusa, aluminum na palanggana, lahat ng maglilika ng ingay. Pagkatapos ay nagmamadaling bumalik sa lugar sa katabi ni Lolo Magat at Aling Mara. Habang nasa gitna si Alon na napapalibutan naman ng mga tao, sinimulan nila ang malakas na pagpukpok sa kanilang mga instrumento. Lumitaw ang malakidlat na liwanag sa nililikhang tunog ng tambol at ng mga lata ng taong bayan. Lahat ay tinangay ng hangin papunta sa impapawid sa 2 naglalaban na Bakunawa. Kitang-kita ng mga tao ang 2 nilalang na may malaahas na katawan. Natatalo ang kulay asul na Bakunawa, subalit nang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog, tila nasasaktan ng itim na Bakunawa. Umingay ang paligid sa pagsama-sama ng tunog, pati ang kapangyarihan ni Alon ay lumiwanag ang katawan ng asul na Bakunawa. Nasunog ang katawan ng itim na Bakunawa at nasaksihan yun ng mga tao. Ang taong bayan na tuluyang naniniwala sa sinabi ni Alon. Ang tunay na nagpalaya kay Alon para sa isang misyon. Nagtagumpay siya laban sa itim na Bakunawa at sa mga amalanig. Nagpasalamat ang mga tao sa batang si Alon. Sumilip ang maliwanag na sikat ng buwan na tumanglaw sa kinaroroonan ng mga tao. Masayang-masaya ang lahat sa kanilang tagumpay laban sa mga aswang na amalanig. Humingi ang mga ito ng pasensya kay Alon dahil hindi naniwala ang mga ito sa sinabi niya. Bumaba ang asul na Bakunawa at kinausap si Alon. Maraming salamat, Alon. Nagtagumpay ka. Binabati kita. Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo, Bakunawa. Marami po akong natutunan sa inyo. Sana ay hindi ka na magsinungaling sa mga tao. Ngayong bumalik na ang tiwala at paniniwala nila sa iyo.
Ingatan mo at iwasang hindi na muli masisira ang kanilang tiwala. Hindi na binawi ng kulay asul na bakunawa ang kapangyarihang taglay ni Alon. Nagpaalam ito ng maayos. Magkakaroon na rin ng balansing oras ang gabi at ang araw, habang ang mga tao ay nagsimula na rin magpaalam kay Alon. Hindi man nailigtas ang iba, marami naman ang nakasaksi sa tunay na hiwaga ng mga nilalang sa daigdig. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya si Aling Mara, umiiyak at humihingi ng tawad. Nay, bakit po? Bakit niyo po yung ginawa? Patawarin mo ko, anak. Natakot akong baka patayin ka ni Biner kapag nalaman niyang may anak ako sa pagkadalaga. Huli ko nang nalaman, nakampun pala siya ng kadiliman. Kaya pala pinipilit mo kaming umalis dito. Patawarin niyo kung dalawa, tay, Alon. Anak, alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal. Pasensya na rin po kung nahuli po ako ng dating para iligtas ka. Kung alam ko lang po na ako pala ang binabantayan niyo sa tuwing nakikita ko po kayo sa kantina. Nagkaroon po sana ako ng pagkakataon na mas makilala ko pa po kayo. Ang mahalaga po, anak, nakalaya na ang baryo laban sa kampo ng kadiliman dahil sa tulong ng bakunawa. Patawarin mo ko, apo, dahil hindi kita pinaniwalaan kagad at itinago ko sa iyo ang buong katotohanan. Maraming salamat po sa Diyos dahil binigyan niya po ako ng pagkakataon para magbago. Tuluyan nang naintindihan ni Alon na ang pagsisinungaling ay tila isang sumpa na kayang sumira sa buhay ng tao. Sa mundong hitik sa kasinungalingan, ang salita ay may kapangyarihang bumuo at magwasak. Isa sa pinakamalaking kalaban ng katotohanan ay ang kasinungalingan, isang lason na kayang sirain ang tiwala, pagkakaibigan at mismong dangal ng isang tao. Bagamat may mga nagsasabing ang kasinungalingan ay minsan daw puti o inosente, ang katotohanan ay nananatiling buo. Ang pagsisinungaling ay walang maidudulot na maganda. Sa tuwing ang tao ay nagsisinungaling, tila nilalagyan niya ng peking maskara ang kanyang muka, nagtatago sa likod ng ilusyon na kanyang nilikha. Maaaring pansamantalang makalusot, ngunit darating at darating ang oras na ang maskara ay masisira at ang tunay na muka ay mahahayag. Sa puntong yun, ang kasinungalingan ay hindi na simpleng salita, kundi isang sugat na lumalalim sa puso ng bawat taong mabibiktima ng iyong kasinungalingan.